Dagdag perwisyo sa mga commuter ang mga driver na nagkakansela pa ng booking gayong mahirap na ngang sumakay. Paalala ng LTFRB, magmumulta ang mga magka-cancel booking. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano na kalala ang traffic dyan ngayong gabi? Cheryl, slowly moving o usad pagong na nga yung mga sasakyang bumabagtas dito sa southbound lane ng EDSA, partikular yung mga bago makarating sa Guadalupe Bridge. Bukod sa dami ng mga sasakyan ngayong holiday season, sinita rin ng MMDA yung ilan pang dahilan kung bakit mas bumibigat yung daloy ng traffic sa mga lansangan. Ngayong magpapasko, wala nang pinipiling oras ang mabigat na traffic sa Metro Manila gaya na lang sa EDSA. Pero sa pagbabantay ng News 5 sa bahagi ng Bonnet Reliance, ilang beses pa rin kami nakakita ng mga sasakyang bigla-bigla na lamang lumilipat ng lane. Ang iba, sinasakop na nga pati ang bike lane. Idagdag pa ang mga motorsiklong panay ang singit sa mga sasakyan, mapabilis lang ang kanilang biyahe. Sabi ng MMDA, malaking epekto rin sa pagbigat ng traffic ang kawalan ng disiplina ng mga tsuper. Pag nagigit-gitan, kasi lalo na yung mga nag-change ng lane, kahit na seconds lang yung delay, pag nag-accumulate yan, malaking bagay yan. Malaking bagay yan. Siyempre, minsan, hindi pa magbibigayan. O tapos, hanggat sa minsan, aabot sa sasagian. Ang madalas do kasing kadikit nito ay mga aksidente naman sa kalsada. Sa kanilang datos nga noong Biyernes, December 5, umabot ng 43 ang mga naitalang aksidente mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi o sa loob lamang ng 4 na oras. Sa pag-aaral ng MMDA, oras na magkasagyan ng mga sasakyan at umabot ng kalahating oras itong nakahinto sa daan, nagdudulot kaagad yan ng 2 kilometrong pila ng traffic. Ang resulta niyan, dagdag na 1 oras din daw kaagad sa biyahe. Kanina, inilatag ng MMDA ang mga paraan para maiwasan ang nangyaring traffic carmageddon sa Marcos Highway. Kabilang dyan ang pagpapalit ng plastic barriers sa intersection ng Marcos Highway at Gil Fernando Avenue, pagdadagdag at pagpapahaba ng concrete barriers sa ilang U-turn slots at mas pinaraming traffic signages. Nakatakda ring isara ang ilang U-turn slots habang may bubuksan namang iba na mas strategic nila depende sa distansya. Ia-adjust din ang mga traffic light at pag-iisa ng oras ng truck ban sa mga sakop na LGU. Oras na mapirmahan din ng Memorandum of Agreement, inaasahan ng tutulong ang MMDA enforcer sa Marcos Highway na sakop ng Cainta at Antipolo sa Rizal. Gayun din ang pagpapagamit ng ilang subdivision para madaanan ng mga sasakyan. Kasama rin daw dito ang pagsuspindi muna ng DPWH sa pagtitimbang ng mga truck sa Marcos Highway. Bukod sa mga ito, pinaka-target din daw ng MMDA at lokal na pamahalaan ng Antipolo ang pagtatayo ng underpass sa bahagi ng Masinag kung saan madalas naiipon ng mga sasakyan. Samantala, iniutos na ng LTFRB ang pagmumulta sa mga TNVS na magka-cancel ng booking. May parusa itong hanggang 15,000 pisong multa pag-impound ng sasakyan at pagkanselan ng CPC o Certificate of Public Convenience ng unit depende sa bilang ng mga paglabag. Pwede naman pong di kayo mag-cancel kaso yung pasero po kasi minsan pagdating namin doon kinakancel din nila. Kami saka kung traffic po yun minsan na rin po kami na mag-cancel din. Cheryl, sa mga oras na ito, may ilang sandali na bumibilis ng kaunti yung takbo ng mga sasakyan dito nga sa southbound lane ng EDSA sa bahagi ng Guadalupe. Pero umaabot lamang nasa 10 to 11 kilometers per hour ang talagang nagiging takbo ng mga motorista ayon na rin sa pag-aaral at record na ng MMDA. Kaya nga kanilang payo sa publiko ay talagang maglaan na raw ng oras dahil yung ina-expect nga raw na dami ng volume ng mga sasakyan ngayong holiday season ay talagang magdudulot ng dagdag na traffic sa mga kalye o kalsada nga. At the same time, hinihimok nila ang publiko na sumakay na lamang daw gumamit ng mga pampublikong transportasyon para mabawasan kahit papano itong bilang ng mga sasakyan sa mga highway o lansangan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.